This is how you eat pizza. Chinese joke lang. Harap guys ha. Wait, ubusin mo na. Mainggit kayo. Sabi na eh. Wait lang ha, iniisip ko siya guys. Talagang paglapat niya sa dila ko, sabi nung taste buds ko, hindi yan yung ketchup na madalas mong natitigman sa any other coffee shops na may ketchup. Sinong nagluto nito? Buffalo. Sarap. Tikman natin siya kung gaano katapang at kaya kang ipaglaban at gaano katamis kaya kang ikis. Lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa maliit at minsan sa simpleng kiosk lang. Ganan nagsimula ang The Daily Rev Cafe, isang second-hand kiosk na may malaking pangarap. Hi everyone! My name is MJ, the host of Found and Feature, where we discover unique businesses with unique stories and give them the spotlight they deserve. Nagsimula si Daily Rev Cafe sa isang simpleng idea. Actually, hindi siya planado, hindi ko siya pinalano. Wala akong experience mag-business actually. And then, dumating lang sa point na nakita ko siya. Nakita ko siya sa isang corner na sobrang luma na. So, sabi ko, parang maganda siyang i-transform, baguhin, kumbaga pagandahin. And then, since wala nga akong experience mag-business, sabi ko, bakit hindi natin i-try? So ayun, naroon siya sa corner, sa isang corner, and then nakita ko lang siya na may mga batang naglalaro, and then nakita ko may for sale. So nung una, binibenta sa akin ni Kuya ng medyo mahal. So sabi ko, ay hindi ko pa kaya. So ayun, sinabi ko sa sarili ko na kapag binaba ni Kuya yung price, para sa akin talaga siya. So ayun, nung siguro February ko siya nakita, and then May tinawagan ako ni Kuya. And then sabi niya, gusto mo bang kunin yung cart? Sabi ko pag bibigay niyo sa ganong price, kukunin ko po. Ayun, then binigay naman ni Kuya yung sa presyong gusto ko. And then yun na, nagsimula na yung lahat. Galing. Parang, ano po yun, nung pauwi pa lang kayo galing work, or parang randomly nadaanan niyo lang talaga pa? Randomly nadaanan ko kasi hinatid ko yung kaibigan ko doon sa kanilang bahay. Then malapit lang doon sa lugar yung cart na to kung saan nakalagay. And then yun, nakita ko na siya na nagkaroon na ako ng idea kung paano siya papagandahin, kung paano siya ita-transform. So, doon po nag-start yung idea na gusto niyo magtayo ng coffee shop. Kahit wala kayong background. Kahit wala akong background sa pagbi-business, nung nakita ko siya, talaga doon na nagtuloy-tuloy, doon na nag-start yung kagustuhan kong itayo yung pinapangarap ko na coffee shop. Pero di ba sabi niyo sir kanina, habang nagkakwento tayo, mahilig na kayong mag-coffee. So, pero dumating din sa point na inaral niyo talaga. Kailangan mo talaga siyang aralin kasi unang-una, dapat yung isa-serve nyo sa customer is masarap talaga, quality talaga. So, nag-aral ako sa TESDA. Tinuruan ako ng basic barista. So, ayun, may idea. So, since mahilig nga tayo sa kape, so madali nating na-apply. Mahirap mag-put up ng isang business kapag mag-isa ka lang. So, nariyan yung magkakaproblema dito, sa ganyan, sa ganun. At ikaw lang yung sasalo lahat. I'm currently working as the branch manager sa isang bank dito sa Lipa. So, you're currently employed and you're a business owner too. Yes. Wow, grabe nakaka-inspire. Pero, sir, I also do believe na since sinabi nyo hindi siya madali, naniniwala ko na you have your own struggles sa pag-put up ng business. Like, before na i-put up nyo yung business and after na ma-put up yung business, can you share, sir, yung some of your struggles na, syempre, pag-handle ng business? Sa una, talagang mahirap i-handle kasi wala kang experience. Hindi ako nagkaroon ng business before. Pero with the help of my team, naging madali siya. Yung sa struggles,
Meron at meron yan. Kasi lahat naman ng business, talagang pagdadaanan yan in order for you to become successful. Ang unang-unang naging struggle ko is yung manpower. So, mahirap makahanap ng tamang team, tamang timpla dun sa binubuo mong system. So, yun. Yung struggle, manpower. Pangalawa, yung mga supplies. Yung pagtaas ng mga supplies. So, kailangan mo siyang i-adjust. Kailangan mo sumunod sa flow. So, for example, nagtaas si supplier. So, kailangan mong mag-evolve din, magtaas din para hindi kayo maiwan. Sa tingin niyo, sir, anong nakapagpa-inspire sa inyo na, okay, even with all those struggles, itutuloy ko tong business na? Ang nakapagpa-inspire sa akin is actually masaya siya. Mahirap na masaya. Yung sayang yon kasi marami kang natututunan at the same time marami kang natutulungan. Dati-rati ang iniisip ko lang is family ko, tapos sarili ko. Ngayon, may team na ako na kailangang alalahanin, na kailangan nila ng work. Ayun, hindi na yung pansarili yung iniisip ko. Kailangan kong magpursige, kailangan kong hindi huminto kasi may mga umaasa na sa akin ngayon. Ano po ma'am, totally, pangarap ko po talaga is mag-cook po. Opo, then pumasok po sa school, kulang po yung parang hindi po kaya budget. Then nag-try po ako ng training barista po. Doon po natapos ko po yung TESDA. Nagsimula po ako dito simula po, pinig ko talaga. Pero naman si Sir Romel? ay bilang manager po is parang ko na po siyang kuya. Opo. Siya po yung nagbibigay sa ng mga advice, gano'n po. Madami. Sa tingin niyo, ano yung mabibigay niyong inspiration sa like young generation, sa mga tayo ng business? Gusto ko lang maging totoo sila sa sarili nila. And then, kung ano yung passion talaga nila, ipursige nila. At bigyan nila ng value yung mga patapon na bagay. Kasi yung mga patapon na bagay, minsan hindi natin napapansin, pero sa ibang tao, mahalaga siya. Nabibigyan ng halaga. Pwede mong bigyan ng halaga. Back, it's me again, MJ. So, as you can see, nag-iba yung ating location kasi earlier, nasa Dagatan branch tayo ng The Daily Rev Cafe. And right now, we are here at their second branch dito sa Tambo, Lipa City. Vibe check muna tayo ng cafe. So, dun sa Dagatan branch natin, as you can see, very spacious naman siya, very aesthetic din. Pero very open din yung kanilang area doon kasi it has a kiosk. So, nandun yung kanilang first ever kiosk nila. And dito naman sa Tambo branch natin, very spacious din talaga siya. As you can see, very vintage, very colorful. Actually, I like the color. I think my fit matches their cafe. Kasi brown and yellow and may personal touch ni Sir Rev, ni Sir Ruel, yung pieces here sa Tambo branch. And even the tables and the chairs, it perfectly matches the vibe of the cafe. Bakit ba siya The Daily Rev Cafe? I had the opportunity to interview the owner of this coffee shop and he said that actually the Rev came from his name, but also that's their tagline. Yung tagline ng coffee shop nila is the Coffee Revolution, which reflects the journey, transformation, and also the commitment in doing their craft. So ayan guys, since na-vibe check na natin, alam nyo na kung bakit The Daily Rev Cafe siya. I'm excited to taste all the food and drinks na nasa harap ko. Si Daily Rev Cafe is also offering events.
So, yung mga packages nila is nandito din. So, hindi na hassle sa inyo. If you want to inquire, nandito na lang din siya. And nandito naman yung kanila kung saan sila ipakontak. So, very convenient siya for all the clients and customers na gustong pumunta dito and i-ask kung magkano ba yung packages nila. So, let's start with their nachos overload. I really want talaga sa nachos, yung matikman ko yung crispiness niya, yung bits niya, and yung flavor ng cheese. Kasi ma-cheese talaga ako. Pag walang cheese yung nachos, parang disappointed ako. Pero ayan, may tomato, bits of tomato, pipino, and giniling. Grabing Tagalog na Tagalog. Gusto ko talaga ma-cheese. Sana makita nyo, guys. Ayan. Sobra. Check siya sa checklist ko. Kasi, lasang-lasa ko yung cheese. And yung flavor ng nachos nila. Next! Wait, ubusin ko muna. Sarap! Grabe. Tama pala no, hindi ako nag-breakfast for this. Pero ayun. Moving to our next pika-pika, we have our fries. Ito yung classic cheese fries nila and of course, yung kanilang chop. If ayaw nyo ng full meal, like hindi heavy sa tiyan nyo, hindi carb-loaded, yan, pwede kayo mag-order ng pika-pika nila. And I think very perfectly match siya sa kanilang drinks. And tikman na natin. Ay! Here I come. Bloopers na naman yan. I-edit na naman yun ni sir. Ayan. Ito na. First bite. Parang iba yung ketchup niya, sir. Wait. Hindi siya usual ketchup na natitigman ko. Wait lang. Anong lasa nun? Banana ketchup to, sir? Wait lang ha. Iniisip ko siya, guys. Talagang paglapat na sa dila ko, sabi nung taste buds ko, ay, hindi yan yung ketchup na madalas mong natitigman sa any other coffee shops na may ketchup. Barbecue yung ketchup nyo. See? Yung ketchup nila, guys, hindi siya banana ketchup or hindi din siya Heinz, but a barbecue ketchup. So, yun. And in fairness, it matches the taste of their cheese French fries. This is their pizza. Hawaiian pizza, guys, by the way. Yung Hawaiian pizza nila, I don't know sa mga viewers natin kung ano yung prefer nyo, but personally, I prefer yung thin crust and they deliver. Nice. Thin crust to. Kasi ayoko talagang nasasayang yung crust ng pizza. Kasi ayoko pag masyadong malaki yung crust niya or medyo mataba yung crust niya. So I prefer thin crust pizza. Thin crust pizza. Sige, tikman natin to. I'm excited for this kasi alam niyo guys, nung sinerve to, ang bango. Ayan, di ba? Perfect. This is how you eat pizza. Chinese joke lang. So ito guys, yung kanilang pizza, thin crust talaga siya. Prefer ko talaga yun kasi mas nauubos ko yung pizza guys. Nanghihinayang kasi ako pag hindi ko nakakain yung crust. So ayan, guys. Ayos ah. Hindi na ako. Harap. This is a Hawaiian pizza. So ano ba yung ng Hawaiian pizza? Tomato sauce, ham, syempre pineapple. Cheesy pizza to guys. Merong melted cheese on top. So, I think, good for siya. Good for 2 or 3 kapag hindi kayo masyadong mabilis mabusog. But for me, I think it's good for 2. Harap guys ha. Wait, ubusin mo na. Maingit kayo. Next natin ay medyo heavy kasi guys yung burger. So, sa quesadilla muna tayo. So, this is their cheesy tuna quesadilla. Guys, mind you, sobrang cheesy nung loob nila. And habang niluluto siya, amoy ko yung tuna. Kasi fan talaga ako ng mga food packed with protein like chicken, tuna. Ilan naman siya. Ayan. So, tikman na natin. I'm excited for this one. Talaga. Kasi iba yung dip niya. Kasi alam niyo naman, meron akong prefer na lasa sa dip and ranch. So, sana bagay siya sa kanya. Well, ganito. Ito, sasaw niya lang siya sa dip. This is their dip. Ayan. So you can see. Then, kagat. Ulo pa siya.
Uy, medyo maanghang. Ano naman ako? Okay. Ang hungkay siya. Hindi ako prepared. Dito pala ako mapapaanghang. Naus ko ilong ko. So, medyo maanghang pala siya, guys. Disclaimer, medyo maanghang siya. So, if fan kayo ng medyo, hindi medyo, cheesy, tuna, tas spicy talaga, you'll go for this one. Pero for me, mababa kasi yung tolerance ko sa maanghang. So, hindi ko talaga siya masabi based on numbers or i-rate ko lang siya. Kasi iba-iba tayo ng spice or spicy tolerance. So, I think for me, this is 4 out of 5. Medyo maanghang talaga siya sa akin. Pero, with the dip, I think carry ko naman siya ubusin. Kasi masarap yung dip nila. I think this is their garlic mayo. Tama po ba, sir? Oh, see? I know, right? Hindi nagkakamali ang mga babae. Okay. Just kidding. So, ayan. Yung dip nila is garlic mayo. So, perfectly match sa kanilang spicy, cheesy tuna quesadilla. Diba? Oh! Hilig mo lang. ASMR. Juicy siya, guys. Natulo-tulo pa siya. On to the next! Okay, guys, this is their burger. Their barbecue ketchup. And yung burger nila is chicken burger. So, pag in-open nyo siya, ba't ako nakagano'n? Kaya pag in-open nyo siya, chicken breast talaga siya, guys. Packed with protein. And also, their classic fries on the side and their barbecue ketchup. So, anong ginagawa ko pag burger? Pina-press down pa siya kasi hindi kasya sa So, press down lang natin. Oh, by the way, it has lettuce on it. And, yan, cheese. Then. Hi po. Guys, sorry pinapress ko kasi talaga pag burger. Taste test. 1, 2. Paano ba to? Dito na lang sa side, siguro. Kasi hindi ko makagat yung saan. 1. Wait, di ko kaya. Hatiin natin yung chicken. Okay, medyo nakat ko na siya. Kasya na to. Yan, guys. Ang kalat ko kumain, sorry. Nakaka yung flavor. Yung burger nila is a classic chicken burger. So, wala siyang masyadong kung ano-ano. Kaya mas matitikman nyo yung flavor ng chicken. Next, their buffalo wings and garlic rice on the side, pipino and tomato. And cheese on top. Melted cheese on top. Ito naman is for those people na gusto ng rice meal para medyo mabigat sa tiyan nila kasi carbs to. And a little bit of protein lang. Grabe, parang ito na yung lunch. Breakfast ko. Sana hindi siya maanghang pala. Pero sabi naman ni Sir Ruel, tolerable naman yung anghang ni Buffalo. So, sana tolerable din siya sa akin. Taste test. Sinong nagluto nito? Buffalo. Sarap. Sino? Sarap, guys. Best-seller niya pa ba? Indeed, their best-seller. Ang sarap, guys, ng buffalo. Hindi siya maanghang pala. Mukha lang siyang maanghang kasi gawa nung serving niya, ma-red-red. Pero hindi siya maanghang. Ang sarap niya. Gusto kasi sa chicken or sa mga food, medyo blended siya. Sweetness and spicy and maalat-alat. Hindi ko alam kung weird ako, pero gusto ko yung medyo manamis-namis. So, isa pa. Sarap. Kuya, ikaw nagluto nito? Perfect sila. Aspa. Galing. 10-10. 10 ka sa akin. Ayan guys, isa pa nga. Sana guys, natitikman nyo rin. Pero kung gusto nyo matikman, come visit Daily Rev Cafe. Sarap. Nagsiserve sila both branch, I believe, sa Dagatan and dito sa Tambu branch nila. Going sa kanilang drinks, they have a variety of choices sa drinks, like I said kanina. Pero ito yung isa sa mga bestsellers nila. So kanina, natikman ko na yung isang coffee base nila. Salted caramel latte nila. And I think isasuggest ko siya sa mga taong gusto na matapang yung kape. Gaya ng mga 30. What?
Bro, what are you talking about, man? Ano sa trentahin. Pero ayun, if gusto niyo yung talagang gising kayo, I think you'll go for salted caramel latte. It's a perfect blend naman siya, guys, ng sweetness and nung tapang. Pero lamang lang talaga yung flavor ng matapang. So ako kasi, as for me naman, ma-milky side ako ng coffee. Punta muna tayo kay matcha latte. High school ako, hindi talaga ako fan ng matcha kasi lasang damo talaga. Tapos nung nag-pandemic, parang nauuso-uso siya. As a performative person, tinikman. Ayoko pa din. Pero nung mga kalaunan, meron ako natikmang lasa ng matcha na nabetan ko. And I think it's on a milky side of matcha din. Kasi diba yung original matcha naman talaga is earthy yung lasa niya. So ako, more on milky side. So iba-iba naman yung preference natin, but that's my preference. Ito kaya, tikman natin siya if more on earthy or milky side siya. I think it's on a milky side naman. Ma-milky side siya ng matcha. Perfect siya sa mga taong gustong itry yung matcha na hindi mabigla yung dila nila sa lasa ng matcha. Ayan. Yun yung matcha nila. Sarap po. Iwi ko na... Isa. Come here, my friend. May bago akong friend, guys. Ito yung si USA. Next, Java chip natin na frap. So, natin. Feel ko matamis-tamis na talaga. May mga tao kasing napunta ng coffee shop, guys. Hindi coffee yung hanap nila. Hanap nila is yung non-coffee based na coffee or yung mga frap. And meron din si Daily Rev, guys, ha. Meron din silang soda, fruity soda, and Yakult series, by the way. So, ayan. I think magugustuhan to ng kapatid ko kasi mahilig yung kapatid ko sa frap. So, ayan. Tignan natin. Haluin lang. Kasi if makikita nyo, I'll insert the picture here. If makikita nyo yung nila, kung paano nila i-serve ito sa customers, sobrang aesthetically pleasing. Sarap, Tim! Sobrang OA. Stop it. Get some help. Sarap. Kasi hindi nga ako ma-frap. I mean, pag napunta akong coffee shop, it's either coffee, matcha, last of yung frap sa choices ko. So, yan. Pero first step ko na lang ulit makatikim ng frap. Inuubos na. Sarap! And the last but not the least of our drinks ay ang ating Rev Latte. Yan. Ito yung coffee naman nila, according to the owner. Ito yung coffee nila na milky side. Hindi na naman ma-open. Yan. Guys, follow ulit. Kayo ba kapag nainom ng coffee, mas straw or yung dito? Ako kasi minsan ayoko ng may straw. Minsan gusto. Depende sa mood ko. Pero yan, ganito kasi ako maghalo ng coffee actually. Pero pag feeling ko hindi nakahalo yung ilalim, it's time to shine. It's your time to shine. Hahaluin. Pero yun lang yung purpose mo. Ayan. Haluin nyo lang, guys. This is the Rev Latte, one of their best sellers. Tikman natin siya kung gaano katapang at kaya kang ipaglaban at gaano katamis kaya kang ikis. Guys, first time ko naisip yun. Kuya, maganda, di ba? Yung approve ng barista nila. Ay, tikman na natin. I think perfectly, naman na siya. Tikman natin. Perfect. Tama si sir. Ito is more on the milky side. Hindi gaano katamis, hindi din gaano katapang. Perfectly blend. So, ito yun sa mga taong gusto nilang mag-coffee, tapos ayaw nila ng pag hindi makadecide yung customer. Ako yung ganong customer. Pwede po ba yung hindi masyadong matapang, hindi din masyadong matamis? Yung gitna lang. I think, Rev Latte, order kayo ng Rev Latte, hindi kayo ipapahamak niyan. Kasi talaga nung natikman ko yung yung salted caramel latte nila, talagang nagising ako, nagising talaga ako. Pero actually, lahat naman ng foods and drinks nila, masarap talaga for me. It has its own flavor or unique flavor na ino-offer nila sa customers nila. Kasi I do believe, like I said earlier, sinabi din ng owner ng coffee shop na yung mga foods and drinks dito is approved niya.
Yun guys, like I said earlier, best of the best ang i-offer sa inyo ni Daily Rev Cafe. And hindi kayo madidisappoint. What are you waiting for? Come and visit the Daily Rev Cafe. Both branches, Dagatan and Tambo branch. Another day and another story na naman ang na-feature natin. And I hope you really do visit the Daily Rev Cafe. Hindi kayo madidisappoint sa kung anong kaya nilang i-offer sa inyo. Once again, I am MJ, the host of Found and Featured. And don't forget to click the like, comment, and notification bell button so you'll keep updated sa aming next posting. So, bye guys! And I have a new friend, si USA. Huwag niyo nang itanong ba't USA yung name niya. Basta yun yung pinangalan ko sa kanya. Bye, guys! Ang hang niya talaga. Pero sige. Ginusto ko to. Kakayanin ko to. Diba? Sabi mo oo. Bakit parang kasalanan ko? Nag-acting na. Yun nga, nung nahilig ako sa coffee shop, lumaki din yung gastos ka. So, bye guys!